Magandang araw mga kaibigan! Welcome na naman po sa ating Minutes with Maniguro. Ang title ng episode natin today ay Tabi-Tabi po para sa iyo. Kayo ba mga kapatid, may OFW na mga kakilala o kamag-anak but nagpapadala sila ng pera sa atin pero sila ba mismo ay nakakapagtabi para sa kanila? Naku, tanungin natin ang ating guest for today na isang OFW mula sa California. Kamusta, Francis? Magandang gabi, magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas. Ilang taon ka nang nagsistay at nagtatrabaho dyan? Roughly 10 years na rin ako nag-stay dito. Hindi madali ang magsimula dito. Naging 5 ang trabaho ko sa loob ng 7 araw just to make the ends meet ba. Ako nagtitinda ako sa grocery, nagkakaliskis ako ng isda. Natanong ko yung mga parokyano kung gusto nila ng hilo. Kahit hindi ako marunong maghilo, pinag-aaralan ko lang. Naging kargador din ako dito. Pinaka-rock bottom ko, naging basurero ako. Kasi mahirap talaga ang buhay dito kasi mahal ang bilihin. Tapos kung makakakita ka pa ng extrang time, nagtuturo ako ng mga batang Mexicano ng English. Nakuha ko yung citizenship ko dito, nakapag-apply na ako ng trabaho. Hindi ako tumigil doon, nag-aral ako ng nursing. Ngayon, isa na akong nurse, masasabi ko na talagang napagtagumpayan ko naman lahat ng mga napagdaanan ko. Bakit nga ba nagtatrabaho at nagpapakahirap ang ating mga kababayan sa ibang bansa? Para maibigay natin yung magandang buhay sa Pilipinas. In my case, kasi tumutulong din ako sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Saan ka humuhugot ng lakas? Sa aking mga magulang, kung ano yung meron ako ngayon dahil sa kanila. I just got home recently. 50th anniversary din ng aking mga magulang. Bihira ang makaabot sa ganoong estado ng buhay may asawa. Yun yung mga pinaghuhugutan ko ng lakas at ng inspirasyon. Pero ikaw nga ba ay nakakapag-ipon para sa iyong retirement? Mula nung nakapasa ko ng board exams, hinati ko sa 3 division ang aking sweldo. Savings expenses, emergency fund. Kasi meron din akong sarili kong mga goals. Hindi na rin ako nagiging bata. Saan mo naman ito iniimpok? Nag-open ako ng 2 bangko. So yung isang bangko ko, ito pumapasok yung aking sweldo. Tapos wini-withdraw ko naman dito para ilipat ko sa ibang bangko naman yung aking expenses fund at ang aking savings fund. Sa mga OFW dyan, ano yung mapapayo mo sa kanila? Hindi masamang tumulong. Pero ang pagtulong ay may limitasyon. Dahil minsan kung tutulungan natin sila, hindi rin sila matututo. Dahil ang magiging niyan ay umaasa na lamang sila. Kumbaga parang kapag wala, maaari mo sabihin wala. Dahil hindi naman madali ang buhay dito sa abroad. At ang isa pang maipapayo ko, use an imaginary blinders. Kumbaga, huwag kang makikinig sa kung ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid mo. Diretso lang ang tingin kung ano yung goal mo, kung ano yung gusto mong marating. Tsaka hindi kailangang makipagsabayan. Bibili ng bag, mga branded na gamit. Hindi ko siya nakikita na necessity para sa akin. Goal ko kasi makapaglibot sa ibang bansa para for my mental health also. Ang sarap-sarap marinig sa'yo, Francis, yung tumutulong ako sa iba, pero priority mo ang iyong sarili. Deserve mong experience yung love na ibinibigay mo sa ibang tao. Kailangan yung cup natin are full. Pagka overflowing siya, nakapagbigay tayo ng pagmamahal sa ibang tao. Kasi kung tayo mismo, kulang yung tasa natin ng, kunyari, isang tasa, tapos yung kape ay hindi naman nag-uumapaw, kung paano tayo makakapagbigay ng pagmamahal sa iba? Maraming salamat sa pag-share mo ng napakaganda at napaka-inspiring mong kwento. Thank you for having me. Ang pag-iimpok o pagsisave para sa sarili ay higit na makatutulong sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay pagdating ng panahon. Kaya ugaliin natin mag-impok sa bangko, mga kapatid, habang maaga, habang kayang-kaya pa natin. Yan ang payo sa atin ng PDIC. Maniguro, magbangko, tulong sa pag-asenso. Sa PDIC, bank deposit mo, protektado. Maniguro, magbangko.